Good morning mga kaharden. Narito muli si Hardinerong Pastor Avilado Guerrero. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, Hardinerong Pastor, please subscribe para makapalo po kayo sa ating pong mga videos. At karon din po, i-like po natin ang ating videos to indicate na ito ay nagustuhan nyo at naka-inspire sa inyo upang sundan ang ating mga ginagawang natural gardening. At i-click din po natin ang ating bell button para kayo po ay na-notify ng mga bagong videos na ating ina-upload. Kahapon po ay nabanggit ko na ito yung area na ating gagardenin at ito ay aararuhin ng isang kapatid sa pananampalataya. Salamat po sa Diyos dahil po nagawa na ito ay araruhin. Maaga pa siya ngayon na araw, madilim-dilim pa ay nag-araro na siya. So salamat kay kapatid na Joel Amilier, shout out sa kanya dahil sa kanya pong pag-effort na tayo ay tulungan. So ready na po ito. Next week by Monday ay simulan natin ito na gardenin, ayusin at tamnan ng mga gulay na pwede nang pakinabangan kaagad-agad, no? Katulad ng adokbati, ng kamuti tops, upang sa karon ay ating mapakinabangan, matugunan ang ating needs sa ating ma-supply sa vegetable. Dahil po hindi kinakailangan na maging carnivorous tayo, no? Lagi na lang karne at mga isda. Kailangan din natin ng gulay, pero yung gulay ay dapat na walang mga residue ng synthetic fertilizer and chemicals na makakasira sa ating kalusugan. Yan po. Gandas kong ipakita, siguro hindi lamang po ito 100 square meters, baka almost 150 square meters dahil mahaba itong area na atin pong gagarden. Ito ay mayroong mga tanim na nyog, pero nga lang ay pinag-initan ng mga nakawala na mga kambing, no, ng ating kapitbahay. Yan po, yan. Balita nga namin kahapon ay mahal na yung kamatis. Karon din nagmamahal na rin ang sibuyas, kung kaya't ito yung mga pangunahing gulay na ating itatanim dito sa area. Yan. Tatamnan natin ito, no? At gagamitan natin ng mga pinabulok na mga materials. Yan po. At nandito si Manong, si Manong, na panoorin natin yung kanyang pag-akyat. Ay, tapos ka na, Manong, nag-akyat? Ay, tapos na. Yan, si Manong ang umakyat ng nyog, kumuha ng mga kukusap upang gawin niyang sukang tuba. Yan ang kanyang produkto. Yan. Maaga kang, Manong, maaga kang umakyat, Natanghalian nga. Natanghalian na. Oo. Yan po. So, nakita natin si Manong Jolmar Namuka, isa sa mga leaders ng ating destinong simbahan, na umakyat sa kanya mga nyog at harvestin ngayong umaga ang mga kukusap. Ito ay in our common language, ito ay tuba na gagawin niyang suka. Yan. Na yung suka na yan, walang acid, walang halo, walang tubig, walang halong chemicals na nakakalasing,
kundi ito ay natural pagka kuha nga niya. Kung minsan ako ay humihingi kahit na 1.5 liters lang yung nabibigyan sa akin, ay umiinom ako, no? Hindi man siya nakakalasing good for the heart pa nga. Yun ang ating mga pinaka soft drinks natin, no, dito sa ating area. Si Manong Jolmar kanina ang isa sa mga karpintero na nagtatrabaho sa ating pinapagawang parsonage, no. Ito yung ating mga ministry. Ngayon ipapakita ko rin yung aking mga dinicompose na mga biodegradable materials. Nung una, nagsimula na tayo, may mga ibang sangkap na tulad ng mga dahon ng punong kahoy ang ating sinilid sa masako ng simento, tulad po niyan. At ngayon ay na-decompose na, no? Na-compose na siya. So ito ay materials. Ito ay nakatagda kong gawin ulit ang pag-decompose, pagbabaging nito, dahil wala pa tayong nagawa na box or katulad na box upang doon sana i-compose. How we wish na lagay tayo ng kahit na ilang mga boxes lang na made of materials para tayo ay makapag-vermiculture, para mas mabilis ang decomposition ng ating mga waste materials o ng ating mga biodegradable materials. Ito yung ating binulok at ito ay nakaready na gamitin. Compost soil po ito, mga kahatin, no? Ito yung ating ginawa. Ito ay karagdagan doon sa ginawa natin na concoction na fermented fruit juice at fermented plant juice, no? Yan. So ilang mga sako din ito. Yan. At meron pa tayong sinisegregate. Kinukuha natin yung mga non-biodegradable, so upang itong mga bio ay maisama sa mga i-decompose natin, no? So dahil para po sa kanon ay hindi po tayo makakontribute sa greenhouse effect na nakakasira sa ating environment. So in-encourage ko po ang lahat na huwag po tayong magsunog. Yan po. Actually ito ay gagawin ng panggatong, no? So yun po yung ating mga ginagawa in relation sa ating advocacy para sa natural gardening, ano? Yan, nakuha na ni Manong ng coco yung coconut juice para gawing sukang tuba. Yun po. So sabi ko kanina ay mag-isip tayo, gawin natin ng paraan na makapag natural gardening tayo upang sa karon ay makaiwas tayo sa mga lingering illnesses, no, na dulot din ng ating mga kinakain, no? At yung mga biodegradable materials ay hindi natin kailangang sunugin dahil ang carbon dioxide nito ay pupunta sa atmosphere, mag-form into a greenhouse, kung kaya't yung excess na init ng mundo ay hindi na makalabas. Ang resulta malinsangan, no? Kung kaya't nagdidiman pa tayo ng electric fan, ng aircon, kung wala, para bang sinusunog na tayo. Yung non-biodegradables ay
ilagay natin sa ah, padala natin sa waste management office ng ating mga LGUs, no, para sila ang properly mag-dispose. Yung ibang LGUs ginagrind ito, yung mga non-bio, at ito ay inihahalo sa kanilang mga pang-concretize ng kanilang mga daanan, no. So ito yung proper para sa karon ay iwasan natin yung plus at kung ano-ano pa, dahil ang non-biodegradables kahit abutin pa yan ng 500 years hindi yan na mabubulok, no? So let us practice recycle, reuse, and yung proper na disposal, no. Mga 4 R's yan 4 R's: recycle, reuse, nakalimutan ko yung dalawa na hindi pa na R. So yun po yung ating mga pinopromote, no, na tayo ay magkaroon ng pangangalaga, wise management ng resources na binigay sa atin ng Diyos. Pag sinabing wise ay hindi naman ibig sabihin na yung greediness ang siyang mangingibabaw upang i-abuse natin ito, kundi utilize pero with the endeavor na pangalagaan itong ating environment, no. Dahil ang tao ang may pinaka maiksi na endurance sa sufferings na kanyang nararanasan, no. Sabi nga ng isa sa news nung nakaroon ng plus sa kanilang lugar, kamahal maningil ng kalikasan. Dahil nga marami ang nawalan ng buhay, marami ang nasiraan ng gamit, no. Ang kabuhayan ay nasakripisyo. So tayo rin na tao ang siyang nagsasuffer, and tayo ang may mga maiksing kapasidad to survive sa ganitong mga sitwasyon. So mga kaharden, dinencourage ko po kayo na mag-natural gardening, at sa practice natin ito ay isasama natin yung pangangalaga ng ating environment. Ito muli si Hardinerong Pastor na bumabati sa inyo. God bless, at may you have a blessed day and panahon upang magpursige tayo na maranasan ang abundant blessing ng Diyos sa bawat isa sa atin. Please subscribe to my channel, Hardinerong Pastor. Like the videos and click the bell button upang tayo ay notified sa ating mga newly uploaded na mga videos, and then leave a comment sa ating comment section down below. God bless to everyone.